Nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Igme. Pero nagpapaulan pa rin po ang habagat sa ilang bahagi ng ating bansa. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay sa Pag-asa nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Igme. Sa kasalukuyan, wala na po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito pong habagat o southwest monsoon na pinapalakas o hinihilan itong dating bagyong Igme ay nakaka-apekto pa rin po sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang dating bagyong Igme po ay nasa tropical depression category pa din na may lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 525 km north-northeast o hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Nandito po yan sa itaas na bahagi ng Taiwan at medyo malapit pa rin sa ating boundary line. So narito po ang forecast track ng JTWC ng US para sa dating bagyong Igme. Ito nga po ay patuloy na kikilos pa northwestward patungo dito sa southeastern portion ng China. Yan po ay maaaring mag-meander o tumambay dyan po sa general area na yan hanggang sa tuluyang malusaw. Sa ngayon, wala po tayong inaasahan na posibleng pagpasok nito muli pero pinapalakas pa rin po nito o hinihila yung ating habagat o southwest monsoon na siya pong nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin sa habagat na pinalakas nitong dating bagyong Igme, meron pa rin tayong mga posibleng moderate hanggang heavy rains dito po sa ilang parts ng extreme northern Luzon, pati na po ang western section ng northern Luzon. Yan po ang Ilocos region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa area ng Zambales at Bataan. Unti-unti namang nababawasan yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, pero asahan pa rin natin yung generally maulap na panahon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng northern Luzon, natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Sumisilip naman na ang araw at mga possible scattered rains na lamang ating aasahan dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Calabarzon at Bicol region. Significantly, nabawasan na rin po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas pero meron pa rin tayong mga possible scattered rains dito po sa area ng Samar at dito po sa mga isla ng Panay sa may western Visayas. Generally, fair weather naman tayo sa malaking bahagi ng Mindanao maliban lang sa mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasan nangyayari tuwing hapon o gabi. Bukas, kasabay po ng unti-unting paglayo ng dating bagyong Igme at tuluyang paghina nito, aakyat din po yung axis ng ating habagat o southwest monsoon. Significantly, mababawasan po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mayroon pa rin tayong mga mangilang-ilang kaulapan at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa western section ng Northern Luzon. Yan po ang Ilocos region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa western section ng Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Zambales at Bataan. Pero ang malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila. Generally, fair weather po tayo. Bahagyang maulap na lamang po yung ating panahon. Magpapakita po ang araw. Nagiging maulap sa hapon at tumataas yung ating tsansa ng mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms. At magpapatuloy po yan sa mga susunod na araw kasabay ng pag-atras pa ng ating habagat. So sa ngayon, wala na po tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na nga po ang dating bagyong Igme. Sa susunod na linggo, meron tayong inaasahang tuluyang pag-atras o paghina ng habagat o southwest monsoon. Makakapagpahinga po tayo sa ating habagat. Kasabay niyan, mababawasan din po ang mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Magkakaroon din tayo ng general shift ng ating wind direction o pagpapalit ng direksyon ng ating hangin. Magkakaroon tayo ng mga northeasterly na hangin o hangin na nanggagaling dito sa hilagang silangan. Isa po yan sa mga senyales na magsisimula na po yung ating transition period mula habagat patungo sa ating amihan. Dahil dyan at kadalasan din sa buwan ng October, nagla-landfall o tumatama sa lupa ang mga nabubong bagyo o mga low pressure area. Kaya paghahandaan natin itong susunod na bagyo season ngayong papasok na October. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.